Good morning, everyone. Magandang umaga po sa bawat isa. Before we continue, I would like to recognize one of our guests. She's a regular guest. Nato po si Maylene Prayon. Maylene, taas lang ang kamay ni Ma'am Maylene. Everybody say, thank you for coming, Ma'am. Another one, we have in our midst si Ma'am Amy Palado from Tagaytay City. Ma'am Amy. Ayun si Ma'am Amy. Everybody say, siya po ay bisita ni Kyle. Yan. Okay. So magandang umaga po sa bawat isa. Are you ready to hear God's word this morning? Ako po naniniwala mga minamahal, ang pangangarap po ng salita ng Panginoon hindi lamang informational, this is transformational. Ito po ay magbabago ng ating buhay. At sa umagang ito, I do believe gagawa ka ng desisyon sa buhay mo na makakatulong ng malaki para sa iyo. Lahat tayo, we want blessings, we want success in life, right? Sino po ang nasa inyo ng tagumpay? Nasa kamay. You want success in life? Lahat tayo. Okay? Kaya nag-aaral kang mabuti dahil gusto mong maging matagumpay na inhinero, doktor. Kaya ka nagsisikap dahil gusto mong ma-promote, gusto mong umunlad ang iyong negosyo. Pero tandaan niyo po mga minamahal, there is a price of success. Lagi pong mayroong presyo ang tagumpay. Lahat po ng ating pangarap ay mayroong pong presyo. Tama? The sad part there is, we want success, but we doesn't want to pay the price of success. Gusto natin ng tagumpay, pero hindi tayo handa, ayaw natin tanggapin, ayaw natin yakapin, yung halaga ng tagumpay. So this morning, ay ating pag-aaralan po ang salita ng Panginoon. Kindly open your Bible in the book of John. At pag-aaralan po natin ang buhay ng ating Panginoon at ng kanyang mga apostoles nung siya ay muling nabuhay. In John chapter 20, kindly share your Bible with your seatmate. John 20. Okay, simulan po natin sa verse 25 hanggang 27. So basahin niyo po sa Ingles at babasahin ko po sa Tagalog. Okay? Andito po ang aking bisita, dumating. Si Tatay Nick yan, at si Ma'am Elizabeth, yung kapangalan ng aking may bahay. Yan. Sabi ko kay Tatay, yung asawa ninyo ay kapangalan ng misis ko. Isama niyo bukas para makilala ng misis ko. Magkatukayo sila. Yun po yung aking may bahay sa may likuran. Yung pinakamaganda sa likod. Yun po. Ayun. Talaga nagtaas ng kamay. Ako yun. Okay. So maraming salamat po, Tatay Nick. So this morning, kindly open your Bible in the book of John, chapter 20. We will be reading verses 25 down to 27. Basahin niyo po sa Ingles, basahin ko po sa Tagalog. Ready now? Read. Babasahin ko po sa Tagalog, 25 muna tayo, ha? Sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. Verse 26, at pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus nang nangapipinid ang mga pinto at tumayo sa gitna at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. 27, nang magkagoy sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay at idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran. At huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. So tayo po'y manalangin sumandali. Dakilang Diyos,
kami po ay nagpupuri sa iyo sa umagang ito. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa iyong biyaya sa aming buhay. Naabot po namin ang araw na to sa iyong tulong at biyaya. Salamat sa panibagong pag-asa. Salamat sa panibagong araw. Kami po ay nagpupuri sa iyo sapagkat alam namin may inihanda ka, Panginoon, para sa amin. Higit mong batid ang kalagayan ng bawat isa. Higit mong alam ang aming pinagdaraanan. Higit mong dama yung bigat ng aming dalahin, Panginoon. Hiling ko po sa umagang ito, itong mga anak mong pinili ka, bigyan mo sila, Panginoon, ng kaalwanan ng buhay. Bigyan mo sila ng sapat na pananampalataya upang sila magpatuloy, Panginoon, na lumakad na may kapayapaan para sa iyo. Manguna ka sa aming kalagitnaan as I speak from without, you speak from within. Panguna mo rin po ang aming pastor sa lugar po ng Canada, sa kanyang pangangaral doon, sa pag-establish po ng gawain sa Canada. Ikaw po ang magpala at manguna sa kanya. You take good care of his voice and his health, Panginoon. Ingatan mo rin po si Ate Ellen. Salamat dakilang Diyos. Pagpapalang po ang hinihingi, purihin ka sa pangalan ng Panginoong Yesus. Bago po tayo po, ating muna sambitin yung ating pong pangako, yung ating panata sa ating Panginoong Yesus. Ready now? Ipamumuhay ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Siya ang aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako ay nangangako na hindi ko hahanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao o kayamanan man, ang lahat ng awa at biyayang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. Praise God for that. Thank you. Please be seated. So muli po, maraming salamat po sa bawat isa na pinili po ang Panginoon sa umagang ito. Ito po ang mensaheng iniaalay sa atin ng ating pastor na ibinigay ng ating Panginoon sa kanya upang ipangaral po sa umagang ito. Tandaan niyo po, lahat po ng mensahe dito ay galing po. Ito po ay kinonceptualize, pinanalangin, isinagawa, isinulat po ng ating mahal na pastor. Bagamat siya po ay malayo sa atin, yung kanyang layunin tayo makakain ng masustansyang pagkain, masalita ng Panginoon ay hindi po niya pinababayaan. Hindi po madaling gumawa ng mensahe, mga kapatid. To tell you frankly, yung kami po, gagawa kami ng isang linggo, gagawin lamang po niya ng isang oras. Ganon siya ka-gifted paggawa po sa mga lessons po pagdating po sa salita ng Panginoon. So we'll continue this morning. The title of our message this morning is What God Says in Times of My Doubts. Ano ang sinasabi ng Diyos? Ano ang mensahe ng Panginoon sa panahong ako ay nag-aalinlangan? Sa panahong ako ay may agam-agam? Sa panahong ako ay atubili? Sa panahong ako ay nagdududa? Ano ang mensahe na nais iparating ng Diyos sa akin? Doubt is prevalent to each and every one of us. Hindi lamang sa mananampalataya, maging sa mga unsaved, sa unbeliever. Mas prevalent ang pag-aalala. Tama? Kaya mga minamahal, hindi po excuse tayo mga Kristiyano na tayo po ay mag-alinlangan. Na tayo mag-atubili. Na tayo po ay magduda. Kagaya po na nangyari kay Thomas. Ang tanong natin sa umagang ito ay, kasalanan ba ang magduda? Is it sin to doubt? Because the Bible says, anything that is not of faith is sin. At pag ako'y nagduda, ito ay wala sa pananampalataya. Kasalanan ba ang magduda? Sapagkat normal sa isang tao ang magduda. Ano ba ang doubt? Ang doubt, mga minamahal, is a feeling of uncertainty, disbelief, or lack of confidence about something. Yung nawawalan ka ng kumpiyansya. Okay? Pag ang tao nangako sa'yo, si mister mo nangako sa'yo, uuwi ako ng alas 10. At umuwi ng alas 12, nagdududa ka. Saan ka galing? Sabi mo alas 10. Pag ang anak mo nagpaalam sa'yo, meron po kaming project na gagawin sa bahay ng kaklase ko. At nabalitaan mo, nanood lang pala sa MOA. Sa sunod na nagpaalam, nagdududa ka na. Tama? Pag yung nangutang sa'yo, sabi, babayaran kita. After 3 days, pangako, promise. Then after 3 weeks, di mo pa rin siya makita kung nasaan siya. At lalapit sa uli sa'yo, maghihiram mo na sabi mo, nagdududa na akong pahiramin ka kasi hindi ka naging tapat. Normal sa atin ang magduda sa mga tao na nangako sa atin na hindi tinupad ang kanilang pangako. Sa mga salitang binitawan na hindi nagkaroon ng katuparan. It's normal for us to doubt.
Ang baba ko na ng kumpiyansa ko sa'yo. Ang liit na ng tiwala ko sa'yo. Kasi, minsan, hindi ka naging tapat sa pangako mo. Naranasan po natin lahat yan. Marami na ang nangako sa atin and they fail. Tama? Pinakasalan ka forever for life. After 2 years, hiwalay kayo. Nangagsumpaan kayo, ikaw lang ang mamahalin, ikaw lang ang iibigin. Afterwards, na makita at malingat ka, may nakitang iba, tinalikuran ka na, iniwanan ka na sa kangkungan. Pangako, pangako. Ang pangako ng tao ay hindi natin pwede na panghawakan. Amen? Trust no man. Dahil ang tao ay marupok, ang tao ay posible na magkasala, mahina. Pero kapatid, okay lang sa tao na tayo magduda. Tao eh. Nagkakamali eh. Sumasablay eh. Pero yung magduda ka sa Diyos, mag-alinlangan ka sa pangako ng Diyos. Anong pangako ng Diyos? Sa umagang ito ang pinangahawakan mo bilang mananampalataya. Ting! Ferry. Pangako ng Diyos na pinangahawakan mo. Bali, sa verse niya rin, ito sir, yung I will never leave thee nor forsake thee. Hindi kita, Amen. Hebrews 13:5. I will never leave thee nor forsake thee. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Okay? Anong pangako pinangahawakan mo bilang mananampalataya sa salita ng Diyos? Do you have any? Dapat meron. Kasi ang tao lalakad sa pag-asa na ang Diyos tapat sa kanyang mga pangako. Pag wala tayong pinangahawakang pangako ng Diyos, anong kwenta ang pagiging Kristiyano natin? Kung ang salita ng Diyos ay di buhay sa puso mo, hindi mo pwedeng panghawakan, anong kwentang pananampalataya meron tayo? Tama? Next, anong pangako ng Diyos ang pinangahawakan mo sa umagang ito? Sister Irma. Sabi niya, I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. John 14:1. Amen. Verse 2 pala yun. Sa 1, let not your heart be troubled. If you believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. I'll go to prepare a place for you. Ang pinangahawakan ni Sister Irma, yung pangako ng Diyos na langit. Diba? I'll go to prepare a place for you. Ikaw kapatid, ano pinangahawakan mo? The last one. Tapos na ako sa kanan, kaliwa naman tayo. Anong pangako ng Diyos ang pinangahawakan mo? Babae, lalaki naman tayo. Huwag kayong manginig, huwag kayong manginig. Okay lang to, okay lang. Pangako lang ng Panginoon to. Buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Saan talata yun? Ang dami. Romans 10:13. Romans 6:23. Di ba? Meron pa tayong John 3:16. Di ba? Ang daming pangako na ating pinangahawakan. At naniniwala tayo na ang Diyos pag nangako sa atin, anong gagawin? Pag ang Diyos ang nangako, tutuparin niya. Amen. The only way for us to communicate with God is through prayers. Am I right? Pananalangin. At sa pananalangin, sinasaysay mo sa Panginoon ang lahat ng naisin mo, ang lahat ng pasasalamat mo, ang lahat ng pangangailangan mo. Am I right? Tama. Tanong, ang Diyos ba sumasagot sa panalangin? Ito ba ay gray matter? Ito ba ay nasa neutral place na ang Diyos ay sumasagot sa panalangin? Sumasagot ba siya o hindi? What is your belief? Is our God a prayer answering God?
Amen? Sumasagot sa panalangin. Tama? Naniniwala tayo dyan. Ang Diyos sumasagot sa panalangin. Kaya ang Kristiyano, ang tao tumatawag sa Panginoon. Nakausap ko nga si tatay ni kahapon, sabi niya, Brad, ang biyaya sa akin ng Panginoon. Lahat ng hiningi ko sa Kanya, talagang tinutugon ng Diyos. Living testimony. Diba? Na ang Diyos sumasagot sa panalangin. Tanong, kung ang Diyos sumasagot sa panalangin, ba't huminto ka ng manalangin? Ba't di ka na gumigising ng umaga para tumawag sa Diyos? Ba't di ka na bago pumikit ang iyong mga mata, dumadalangin ka sa Panginoon? Bakit bago ka kumain, di ka na nagpipray? Ba't huminto ka nang itawag sa Kanya yung mga problemang nais mo ng kasagutan? Bakit? Dahil ang Diyos ba hindi na sumasagot sa panalangin? Pagdating sa katapatan ng Diyos, we never questions God's faithfulness. God is true to His promise. As He said, you call unto me and I will answer thee. Ini-encourage tayo ng Panginoon na tumawag sa Kanya. You ask and it shall be received. You knock and shall be open. May paanyaya sa atin ng Panginoon lagi. Sabi niya, tumawag ka, humingi ka, lumapit ka sa akin. Sasagutin kita. Ang tanong, kung ang Diyos sumasagot sa panalangin, ba't huminto ka ng manalangin? Dahil siya ba'y hindi na sumasagot? Given na po ang Diyos sumasagot. Tama? Ba't huminto tayong manalangin? Dahil nagduda tayo sa katapatan ng Diyos. Nadidinggin niya yung ating kahilingan. Prayer is powerful. Prayer is the best tool of a Christian. Sa panahon ng karamdaman, ang tanging pwede mong panghawakan, panalangin. Nung si Norma na ospital, nung si Nanay na ospital, wala akong ginawa on their bedside, kundi manalangin, tumawag sa Panginoon. I beg before God, Lord, please, please, please. Prayer. Pagdating sa kalusugan, mga minamahal, wala kang pwedeng panghawakan, kundi yung pananampalataya mo sa Diyos. You never know how the medicine works. You never know the discretion of the doctors. You never know if they will cure you. You never know. Lahat po, pagdating sa kalusugan, nasa kamay ng Panginoon. Kaya't ang Kristiyano, mga minamahal, wala tayong pwedeng ipagyabang sa Panginoon. And here comes Thomas. Binasa po natin si Thomas. Iangat natin sa verse 24. But Thomas, one of the 12, called Didymus, was not with them when Jesus came. Absent si Thomas. Tingnan niyo yung pwedeng magawa pag tayo po ay wala. Pag natin napakinggan yung mensahe, pag natin nakita hindi natin narinig yung first-hand information, pag hindi natin alam, kapos tayo sa kaalaman. Tama? At gagawa ka ng desisyon sa buhay mo ayon sa nalalaman mo. Am I right? Amen. The message you have heard will push you to make a choice, to make decisions in your life. Yung napakinggan mo, yung narinig mo, yung nabasa mo, yung nalaman mo. Okay? Magtutulak sa iyo yan para gumawa ka ng desisyon base sa naunawaan mo. And here comes Thomas. Dahil wala siya, dahil absent siya, nung dumating siya, anong sabi niya? Sa 25, the other disciples therefore said unto him, we, mark that word, we, marami. Kung ang nagkakatipon dyan ay ang apostles ni Christ, ilan na kanyang apostoles? How many apostles? 12 pa rin, hindi nagbabago. 12 pa rin, 12. 12 pares. Hindi, pag sabihin 12 pares, 20 po rin no? 12.
wala na si Judas. Wala si Thomas. Ilan na nagkakatipon? 10 ang natira. Okay? I would like to compare this 10 to 10 spies ng Israel. Yung 10, sabi nila, we saw the Lord. Nakita namin ang Panginoon. Okay? And what is the reaction of Thomas? But he said unto them, except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. Sino nagsabi kay Thomas na nakita nila ang Panginoon? Yung kasama niya sa earthly ministry ni Christ. The apostles, yung mga kaibigan niya, yung mga kabagang niya. Tama? Hindi iba sa kanya to. Hindi siya lolokohin ng mga to. Hindi siya paiikutin ng mga to. But the question now is, bakit hindi naniwala si Tomas? Ba't niya pinaniwalaan yung mga taong kasama niya? Through thick and thin. Na nakita nila kung paano nagpagaling si Jesus, na sila'y nagutom at pinakain ng Panginoon, kung paano nagpalayas ng mga masamang espiritu. Nakita niya lahat yun. Kasama niya lahat yun. Then why Thomas did not believe on them? And he said, patunayan niyo muna. Maliban na makita ko yung marka ng butas ng pako sa kanyang kamay. As I study, nasaan ba talaga yung butas ng pako sa kamay ni Jesus? I would like to illustrate kung paano po si Jesus ay ipinako sa krus. Anatomical studies. Nung si Christ ay nakahang sa cross, ang bubuhat ng kanyang weight ng kanyang katawan, yung kanyang paa na nakapako at yung kanyang kamay na nakapako. Yan po ang bumubuhat ng kanyang katawan. Okay? And they said, on the research, pag dito ipinako si Jesus, malalaslas to dahil dito kakayaning buhatin yung katawan ni Jesus. So their studies is, it was on the wrist. At sa Greek word, kasama po ang wrist sa kamay na tinutukoy. Bahagi ng kamay yung wrist. So, yung dito po, yung open dito na the bone, yan ipinasok. Okay? Para buhatin ang katawan ni Jesus. And as I research, bakit tinawag na excruciating pain or lingering pain ang mamatay sa krus? You know why? As I research, pag ikaw ay nakahang, nakapako yung paa, ang pako niya ay sa kanyang ankle, patungo sa heel, nakatama dito, nakalabas, nakapako sa kahoy. Yun lang, yung matusok ka ng karayom, umiiyak ka na eh. Tama? Yung nasa lubsob ka, hindi ka na makakalis sa sakit eh. Can you imagine yung ginawa kay Jesus? An iron spike hit on his bone, on his flesh, yung sa pagitan, para walang mabaling buto sa kanya. Kasi ang hula sa Panginoon, walang mababaling buto sa kanya. It's in between ng kanyang mga bones. At habang siya ay nakaangat sa krus, yung weight niya, hindi naman siya nakasandali. Normally, yung weight niya, babagsak. Hahatakin because of gravity. Tama? And the moment na siya ay nakaangat na ganyan, kailangan niyang huminga. At pag siya po ay huminga, kailangan niyang iangat yung sarili niya para makahinga siya ng maayos. He needs to lift his body, and for him to do that, kailangan niyang tiisin yung sakit sa kanyang paa na nakapako, sa kanyang kamay na nakapako. Kaya it's excruciating pain para siya makahinga. Kaya ang kinamamatay, normally ng mga ipinako sa krus, ay asphyxiation through suffocation. Nauubusan ng hininga. Pag kada isang hinga, ilang beses ba tayo humihinga sa isang minuto? Kaya imagine kung gaano kasakit
yung dinanas na ating Panginoon para lamang makahinga habang nakapako sa krus. Kada iaangat niya yung sarili niya to let the air in his lungs, kailangan niya iangat yung kanyang sarili para siya makahinga. It's so painful. At hahayaan ka nila doon hanggang sa ikaw ay mamatay. Kaya it is a lingering pain. A slow death. Yan po ang dinanas ng ating Panginoon. Yan po ang kanyang ginawa para sa atin. And si Thomas, he was there. Andun siya. Nakita niya. Alam niya. Batid niya. It's an eyewitness. Kaya, when Thomas came in, at sabi, we saw the Lord, sabi niya, nakita ko kung paano siya namatay. Nakita ko kung paano siya binaba mula sa krus. Nakita ko kung paano siya ipinasok dun sa cave. How do I believe? Because that time, mga minamahal, balita na po, alam na even the Pharisees and yung mga saserdote, alam nila na mayroong propesiya na si Kristo mabubuhay on the third day. Okay? Alam nila. Kaya ang sabi nila, binayaran nila yung mga bantay. Pag nawala si Jesus, ipamalita ninyo, ninakaw siya ng kanyang mga alagad. Kaya nilagyan nila ng napakalaking bato sa harap yung kuwebang pinaglibingan kay Jesus. Para hindi kayang itulak ng ilang tao. Dahil alam nila may propesiya. Nang sinabi, ang templong ito'y magigiba sa 3 araw, ito'y muling matatayo. Sinungaling! Ba't ba si Jesus namatay? Di ba dahil sa kasalanan ng tao? Ba't ba siya humarap kay Pontius Pilate? Di ba dahil sa kasalanan? Ang sabi sa kanya, you are a blasphemous. Nagpapatawad ka ng kasalanan. Only God can forgive sins. Thy sins hath forgiven thee. Narinig nila yun. Sabi nila, only God can forgive sin. That's a blasphemy. And they accuse Jesus of doing sin. And they want to eradicate him in their midst. Kaya ang sigaw nila, what will I do to this man? Crucify him! Crucify him! Crucify him! Ang sigaw ng mga tao. At ang lahat po ng ipinako sa krus ay makasalanan. Crucifixion is a show of force against rebellion. They want to pacify those rebels who fight against the Roman Empire. They want to show to them, they want to instill fear on them. Ito mangyayari sa inyo pag pinalaban nyo ang Roman Empire. You will hang on the cross. It's a cruel death. Nakakahiya po, nakamatayan. At si Christ, hinatulan siyang mamatay dahil sa kasalanan. Na ang sabi, he's a blasphemous. He assert to be God. Pero alam natin, mga minamahal, si Jesus ay walang kasalanan. Nakita yan ni Thomas. Narinig yan ni Thomas. Kaya pagbalik niya, sabi sa kanyang buhay si Jesus, sabi niya, baka yun yung sinasabi ng mga saserdote na kunya-kunyari lang. Kunyaring nabuhay lang. Kaya gusto kong makita yung print ng nails. Gusto kong maituso yung daliri ko sa butas kung totoo. Baka gawa-gawa nyo lamang yan. Gusto kong maipasok yung kamay ko sa kanyang tagiliran. And that is the proof that Thomas wants. Mga minamahal, si Thomas, meron siyang pamantayan para siya maniwala. Maniniwala lang ako kung yung tatlong pamantayan ni Thomas. Ano yung number 1? Makita niya yung print of nail sa kamay ni Jesus. Number 2, na criteria, na standard to believe. Maipasok niya, maisuot niya yung daliri niya sa butas ng pinagpakuan. Number 3, maisuot niya yung kanyang kamay sa tagiliran ni Jesus na tinusok, di ba?
Nung siya'y humingi ng tubig, ang binigay ay suka. Tama? Tinusok siya sa tagiliran to see kung si Jesus ay patay na. Kung wala ng dugo na lalabas. At nung umagos ay tubig, sabi nila, wala na. Patay na siya. He expired. Tatlong pamantayan na nais marinig at makita ni Thomas para siya maniwala na si Jesus ay muling nabuhay. Ang pamantayan ni Thomas, to see is to believe. To feel is to believe. To touch is to believe. Kapatid, sa umagang ito, bilang mananampalataya, ano ang pamantayan mo para maniwala sa salita ng Diyos? Ano ang pamantayan mo para maniwala na totoo ang pangako ng Diyos? Na siya'y nagliligtas, that He will never leave you nor forsake you, na may pangako ng langit, na sasagot siya sa iyong panalangin, at He will supply all your needs, at He will take good care of you. Anong pamantayan mo para maniwala? Na magkakasundo pa ang tatay at nanay mo? Na magiging maayos pa ang pamilya mo? Natitibay pa kinabukasan mo? Na makakatapos ka ng trabaho? Mapopromote ka sa iyong trabaho, pagpapalain ng negosyo mo? Anong pamantayan mo para maniwala? For you to believe. Si Thomas, meron. Ikaw. Ako. Tayo. Sa tagal natin sa gawain ng Panginoon, ano ang pamantayan natin para kumapit tayo sa Diyos? State your standards. State your criterias. Kagaya ka ba ni Thomas, to see is to believe, to feel is to believe, to touch is to believe. Faith is believing even though it doesn't have any sense. Turo sa atin ni Pastor yan. Pag humakbang ka sa pananampalataya, susunod ka. Bagamat sa tingin mo, ano ang kwenta ng pinapagawa sa akin? And that is faith. Faith is believing even though it doesn't have any sense. You cannot justify the action before you believe. You did not justify the command before you believe. Here is the Word of God. Narito po ang Biblia para paniwalaan natin, para lakaran natin na totoo ang Diyos sa kanyang pangako sa atin. Your testimony will define your trust and faith on God. Your testimony will define the truthfulness of God. Yung katotohanan ng Diyos sa buhay mo. Ang katotohanan na yan ay makikita sa pinagdaanan mo sa buhay. Ilang taon na ba tayong mananampalataya? I've been in the church of 40 years. Napakabait ng Diyos sa atin. Amen? Mabait ba ang Diyos sa'yo? I want you to recall things. The best thing na naramdaman mo yung kabaitan ng Diyos sa buhay mo. Have you recall it? Yung panahong the Lord lift you up. Yung panahong nadapa ka, inangat ka ng Panginoon. Yung panahong naramdaman mo yung kamay ng Diyos, gumawa at kumilos. Yung panahong kapos na, nakita mo yung biyaya ng Diyos nag-abot sa'yo. Can you recall that? Or the pain is so high, nalimutan mo lahat ng pagpapala, lahat ng kasagutan, and you magnify the pain that you have experienced as a Christian. Ayun ang hindi mo malimutan. Yung sakit nung ikaw ay nadapa. Nalimutan mo na nung inahon ka, nung tinayo ka, pero yung sakit ng pagkakadapa, nung sakit na minaliit ka, yung sakit na inapakan ka, hindi mo malimutan. Pero nalimutan mo kung paano ka inahon ng Diyos. From grade 1, ngayon businessman ka na. From high school to college. I want you to recall the goodness of God in your life. Because you have your testimony. Yung test of faith, kung paano ka humakbang sa pananampalataya, I want you to recall those things.
It's your life testimony. You own that thing. Sa'yo lang yan. It's between you and God. I want you to experience God's goodness in your life. And recall those things and thank God and be grateful to our God dahil napakabait po ng Diyos sa buhay natin. Hindi tayo tatagal sa lupang ito kung wala yung biyaya ng Panginoon sa atin. Every day I pray for these seniors. Every day I mention their names. Bakit? Hamon na hamon ako sa buhay ng mga taong ito. Senior na po ako. Last year. At alam ko yung dinadaanan ng mga seniors. Yung umalis ka ng bahay, kalimutan mo na ang Bible, wag lang ang senior card. Pag senior card, babalik ka. Pag Bible, diretso ka na. Hindi. Alam mo na kung gaano kahalaga yung senior card, tama? Para tong agimat na dadala natin every time na lalabas tayo. Dala mo yung pribilehiyo na meron to. Pero yung sakit, yung karamdaman, yung hirap sa paglakad, yung hirap sa paghinga, ganun na yung takbo ng buhay nila eh. Yung natulog ka ng alas 11 ng gabi, nagising ka ng alas 2 ng madaling araw, pinipilit mong pumikit muli at matulog, wala na, sorry. Ayaw ng dalawin ng antok. Tama? Pagdating ng umaga, pupungas-pungas ka, alas 2 pa lang, gising ka na. And you want to recover your sleep, pero wala. Tama? Yan na yung buhay ng mga senior natin, mga kapatid. Yan na yung buhay namin. Tama? Hindi po madali, kayo nandyan, naglilingkod sa Panginoon. The remaining inch of your candle, the remaining light of your life, you want to be used by God, praise God for that. Mga minamahal, piliin mo na maglingkod sa Panginoon. Kahit di ka pa senior, kahit bata ka pa. Bakit? Anytime, any moment, ang buhay na to pwedeng mawala sa atin. Tama? At pag nawala sa atin to, ang tanong ko sa'yo, saan pupunta ang iyong kaluluwa? That is an honest question. Pag dumating ang kamatayan sa buhay mo, saan pupunta ang iyong kaluluwa? And the only person can answer that is you. Ikaw. Ikaw ang nakakaalam. Ikaw ang nakakabatid. I would like to ask you this morning, sino po sa inyo ang nais pumunta sa langit? Taas ang kamay. You want to go to heaven? All of us. Sino po sa inyo ang nais sa impyerno na lang ako, sir? Para maiba lang. Meron ba? Oh, I hope yung mga hindi nagtaas ng kamay, hindi nila gusto sa impyerno, ha? They want to go still to heaven. Okay? You want to go to heaven. And then, have you asked yourself, how can I go to heaven? Is my desire enough for me to be in heaven? No, it's not. Hindi sapat yung naisin para tayo pumunta sa langit. May proseso, may paraan para ang isang tao ay pumunta sa langit. And you need to find out the way. You need to find out the plan. Kailangan maunawaan mo, ano ba yung plano ng Diyos para marating ko ang langit? Okay? You need to look for it. Alamin natin, if you want to be in heaven, if you want to go to MOA, inaalam mo, ano ba sasakyan ko? Sa paano pa pumunta ng MOA? Sa paano pa pumunta ng Ayala? Sa paano pa pumunta ng Assumption College? You ask. You verify. Kasi ayaw mong maligaw. Tama? If you want to go to heaven, you ask. Baka mamaya maligaw ka. Akala ko panlangit ako. Kasi tumatawag ako sa Diyos. Kasi nagpagaling ako sa pangalan ng Panginoon. Akala ko panlangit ako. Ang sabi ng Diyos, many will call unto me, Lord, Lord, but I will say unto them, I never knew you. Lord, nagpagaling kami sa pangalan mo. Lord, tumawag kami sa pangalan mo. Lord, nagpalayas kami ng masasamang espiritu sa pangalan mo. Lahat in Jesus' name. Tama? Ang sabi ng Panginoon, and I'll tell unto them, I never knew you. Depart from me, ye workers of iniquity. Ako hindi ko makomprehend.
paanong itong mga taong ito na nagkiklaim, gumawa ng mabuti sa pangalan ni Jesus, wonderful acts sa pangalan ng Panginoon, gumawa ng mabuting bagay sa pangalan ni Jesus, and then the Lord Himself say, I never knew you. Depart from me, ye workers of iniquity. You know why? Isaiah 64 verse 6. Ano sabi ng Bible? Isaiah 64 verse 6. But we are all as an unclean thing, and all our righteousness, nagpagaling, righteousness, nagpalayas, righteousness, are as filthy rags. And we all do fade as a leaf, and our iniquities, like the wind, have taken us away. Hindi po sapat yung katuwiran. Hindi sapat ang gawang mabuti para pansinin tayo ng Diyos, para maging anak tayo ng Diyos, para makamit natin ang buhay na walang hanggan. It is not the plan and the pamantayan ng Diyos for us to be in heaven. Marami pong tao ang nakasalig ang kanilang paniniwala sa paggawa ng mabuti for them to go to heaven. Ang Biblia po ang salita ng Diyos. Ang Biblia po ang pamantayan ng pananampalataya, the foundation of our faith. If you want to go to heaven, you need to research what the Bible says. Because John chapter 5 verse 39 says, you search the scripture, for in them you think you have eternal life. Saliksigid mo ang kasulatan. For in them, sa salita niya, you think meron kang buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos magsasayay sa atin ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan. So mga minamahal, lahat tayo sa harapan ng Diyos, tayo po'y nagkasala. Walang matuwid, wala kahit isa. And because of that, babayaran po natin yung ating nagawang kasalanan, ang bayad na hinihingi ng Diyos, ay kamatayan sa apoy ng impyerno. Yan po ang dahilan ba't si Kristo namatay. Ba't siya ipinako? Ba't siya nabayubay sa krus? Ba't siya nahirapan? Ba't siya itinuring na makasalanan? Ba't tumalikod yung Ama sa Kanya? Dahil ang kasalanan ng tao ay dala-dala, bit-bit, nakapatong kay Kristo. Let's go back to Thomas. Si Thomas po hindi siya rebelde. Si Thomas ay tao na nagduda dahil hindi niya maintindihan ang nangyayari. Dahil nakita niyo kung paanong si Kristo ay ipinako at namatay. And he wants proof. Kailangan niya ng patunay para siya maniwala. Alam niyo, sa panahon natin ng pagdududa, alam ng Diyos nagdududa tayo. Nag-aalinlangan tayo. God knows that. And 26, and after 8 days again, the disciples were within, and Thomas with them. Then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst and said, once again, when the Lord came on their midst, isa lang ang una niya sinasabi, peace be unto you. Kapayapaan ang sumainyo. 27. Then saith he to Thomas, narito ako, Thomas. He never talked to the 10 apostles or disciples. He approached Thomas. Pinansin niya si Thomas dahil si Thomas ang nagdududa. And God, Christ Himself, wants to prove to Thomas the truth. 27, narito, hawakan mo yung butas ng pako sa aking mga kamay. At isuot mong yung mga kamay sa aking tagiliran. And verse 27, the commendation of Jesus, and be not faithless, but believing. Be not faithless, but believing. Mga kapatid, the commendation of God for us, sa panahong tayo po ay nagdududa sa Kanya, sa panahong tayo po ay nag-aalinlangan, may agam-agam, nag-aatubili sa pwedeng gawin at magawa ng Diyos sa buhay pananampalataya natin, ang sabi ng Diyos, be not faithless, but believing.
magtiwala ka lang, manampalataya ka lang. And 28, and Thomas answered and said unto him, My Lord and my God. This is the declaration of Thomas' faith. Na wala yung duda niya, and remarkably, mga minamahal, sinabi niya, My Lord and my God. My God. No one among us, no one among them, called Jesus as their God at that time. Ang tanggap nila, you are Christ, the Son of God. But remarkably, this is the words from Thomas, My Lord and my God. Pinatunayan po mga minamahal ang talatang ito, ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. At pinatunayan din po ng talatang ito, na eksenang ito, na totoo na si Jesus ay muling nabuhay. Dahil may account, may real evidence, a tangible evidence in the life of Thomas. Na totoo nga, hindi drawing ng pako lamang yung print. Totoong siya'y napako, butas yung kanyang kamay. Totoo nakita ko yung marka ng pako. Totoo nga may butas yung kanyang tagiliran. Nakita ko. An eyewitness. A real account na totoong si Kristo ay nag-resurrect. So, wala pong aksidente sa salita ng Panginoon. Lahat pong yan ay pinahintulutan ng Diyos. At kung tutuusin, mga minamahal, hindi lang si Thomas ang may doubt, lahat tayo. But here's a turning point. The problem is not that we feel doubt. The problem is when doubt keeps us from coming to Jesus. Doubt can lead us to sin pag hindi po tayo naging maingat. Okay? Doubt can push us away from trusting God. So what God says in times of our doubts? Number one, God can feel my hurts when I am hurting. Nadadama ng Diyos yung aking kasakitan pag ako'y nasasaktan. So alam ng Diyos, dama ng Diyos, yung nararamdaman natin. In Hebrews 4:14, the Bible says, Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities. Mark that. Cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like us, as we are, yet without sin. Verse 15, sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. So the Bible says, Jesus is touched with the feeling of our infirmities. Ibig sabihin mga minamahal, when I hurt, God feels it. When I am disappointed, God understands it. When I am discouraged, God knows exactly what it's like. Nangyayari sa atin to. We feel the pain. We are hurting. We are disappointed. We are discouraged. Bahagi ito ng ating emosyon bilang tao, bilang mananampalataya. He is not distant. He is not cold. He is not indifferent. Look at Jesus in the Garden of Gethsemane. Ang sabi po doon, God is touched with our feelings of infirmities. That means when we hurt, God hurts. When we are disappointed, God feels our pain. Dama ka ng Diyos, kapatid. Kaibigan, alam ng Diyos yung pinagdaraanan mo. Dama ng Diyos yung pait na meron ka. Alam niya. Okay? And believe on God's word. God feel it. In Luke 22:42, sa Garden of Gethsemane, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Not my will, but thine be done. 43. At napakita sa kanyang isang anghel na mula sa langit na nagpalakas sa kanya.
44, at nang siya'y nanlulumo, ay nanalangin siya ng lalong maningas at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na nagsisitulo sa lupa. Ito pa bago siya ipako sa krus. He prayed in Gethsemane. And he prayed much, begging before the Father, pwede ba Lord, i-spare mo sa akin to? Pero sabi niya, kung loloobin mo, Panginoon, not my will, but thine be done. And as he prayed, ano nangyari sa kanyang pananalag? Maningas sa pananalangin, yung kanyang tumutulo yung dugo sa kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na nagsisitulo sa lupa. And I ask, totoo bang dugo yung lumabas kay Kristo nung siya nanalangin? O ito ay para lamang dugo? And the answer is yes. Real blood is involved in the context of the biblical description in Luke 22:44. Like drops of blood, it refers to a very real and medically documented condition called hematidrosis. Hematidrosis. Kung tama ang pagkakabasa ko. Hematidrosis. Under extreme emotional or psychological distress, the tiny capillaries surrounding our sweat glands constrict and then dilate to the point of rupture. This causes blood to effuse into the glands and mix with your sweat. So sumasama yung dugo doon sa pawis, producing droplets that look exactly like and are real blood. Can you imagine? Through that intense prayer, yung ugat ni Jesus, yung mga tiny na ugat niya, pumutok na dinadaanan ng kanyang yung sweat glands niya, sumama yung dugo sa kanyang pawis. Because of that prayer is an agony, in agony on that time. The pressure is there. The sorrow is so high. And in Mark 15:34, and at the 9th hour, Jesus cried with a loud voice saying, Eloi, Eli, lama sabachthani, which is being interpreted, my God, why hast thou forsaken me? Even the Lord Jesus proclaimed to the Father, Father, why did you forsaken me? Ba't mo ko pinabayaan? It is an emotional pain, a spiritual loneliness, a deep suffering. God knows pain. Alam po ng ating Panginoon. Alam niya yung agony. Alam niya yung sufferings. Alam niya yung hirap. When we talk about pain, the pain that you have, alam ng Panginoon yan. Higit niyang naranasan yung sakit. Sa naranasan nating sakit. Wala pa sa ating tumutulo ang dugo na parang pawis sa ating intense prayer with the Lord. Wala pa sa atin na we are in deep agony, na talagang we are under distress, a deep suffering, na lumalabas na yung dugo sa ating pananalangin. Wala pa. Kaalam ng Panginoon yung naranasan mo, yung pain na meron ka, yung bigat na pinagdaraanan mo, alam ng Diyos. Dama ka ng Panginoon. Feel ka ni God. So don't feel na no one cares for me. God did not care for me. God cares. Jesus cares. Huwag mong iisipin at magduda ka na ang Panginoon, pinabayaan ka. Dahil marami ka tayong ibabiolate na pangako ng Diyos. Sabi ni Ferry, I will never leave you nor forsake you. It's a promise coming from God. Sa panahon ang feeling mo, nag-iisa ka, you claim that promise. You claim that verse. I will never leave you nor forsake you. Lord, alam ko kasama kita. Sa panahon ng problema, sa panahon ng pagbagsak, sa panahon ng pagkakamali, eto, nagbabasa kami ng mga adult men ng Bible, nasa Luke chapter 17 kami, saka 18, tama? At pinaliwanag doon,
kung ilang beses pa dapat tayo magpatawad. Alam mo talaga pag binabasa mo ang Bible ng paulit-ulit, iba-iba yung revelation sa atin ng Panginoon, yung enlightenment. At sabi doon, ilang beses mo dapat patawarin ang kapatid mo, ang kapwa mo. Anong alam natin? 7 times 7, di ba? Ano niya, meron doon talata sa Luke chapter 17, na nagkasala yung kapatid, at ang sabi, lumapit siya sa'yo, patawarin mo. At on the same day, nagkasala siya 7 times. 7 times nagkasala. Ang sabi ng Panginoon, patawarin mo. On the same day, ha? Pwede mo buksan sa Luke chapter 17? Turuan natin yung ating mga sarili. Ano bang ibig sabihin ng pagpapatawad? Luke 17, dito sa Bible, saan ko titignan? May marking ako dito eh. Yan. Luke 17. Verse 3. Luke 17:3. Pakibasa po. Inom lang ako ng tubig. Okay. So, pamantayan ng Panginoon. Pag nagkamali sa iyo ang kapatid mo, ang sabi niya, rebuke. Sawayin mo. Mali yung ginawa mo. And then, sabi niya, and if he repent, sorry po. Mali po ako. Ang sabi ng Panginoon, forgive. Pag humingi ng tawad, patawarin mo. Verse 4. Basa? Di ba katangahan to? Sa pananaw natin tao? That's stupidity. Ulit-ulitin lang niya yan, patatawarin mo pa rin. The same day, kapatid. Isang araw, 7 beses, ginawang ka ng mali. Sa pananaw ng tao, nakakaisa ka na ha. Pag inulit mo pa yan, bato ka na sa akin. Inulit. Humingi ng tawad. Ang sabi ng Panginoon, patawarin mo. I forgive you. Sorry, I forgive you. Pagtalikod mo, abay, inulit na naman. 3 beses. Ang tanong, patatawarin pa ba kita? Ang kulit mo, hindi ka na natuto. Tama. Sa pananaw natin. Pero sa puso ng Diyos, sa aspeto ng ating Panginoon, sa pananaw ng kanyang pananampalataya, 7 beses sa isang araw ang tao nagkasala, lumapit sa iyo, humingi ng tawad, anong gagawin natin? Patawarin mo. Pitong beses in a day. Hindi kasama yung tulog tayo. Sabi mo, nagising ka ng 7 o'clock ng umaga. Natulog ka ng 10 o'clock ng gabi. Ilang oras yun? 7 to 7 is 12. 8, 9, 10. Plus 3. 15 hours. Ibig sabihin, every 2 hours, nagkakasala sa sayo. May ginagawa siyang mali laban sa'yo. Every 2 hours, lalapit sa'yo, hihingi ng tawad. Di ba makukulitan tayo? On the same day! Ang hirap tanggapin, ang hirap unawain. Tama, magdududa ka, totoo ba to, Panginoon? Tama. Ang hirap. Kaya mo mo? Kaya mong gawin to? Kaya mong patawad? 7 times in a row? Hindi po madali magpatawad. Tama. Sino sa inyo nagpatawad na? Taas ang kamay. Nagpatawad na. Taas ang kamay. Huwag kayong mahiya. Karangalan po na tayo magpatawad. Kasi
Inutos sa atin ng Panginoon, mapatawad po tayo. Amen. Praise God for that. Sino sa inyo ang humihingi ng kapatawaran? Lahat tayo kasi araw-araw nagkakamali tayo eh. Tama? Now, this is the reality of life. Ang tao, natural magkakamali. Tama? Dahil ang tao, natural na magkakamali. Lahat tayo umaasa patatawarin tayo sa ating pagkakamali. That other people will give us a chance to rebound, to start again. Tama? Kasi bahagi ng ating pagiging tao yung ating kahinaan. May masasabi kang mali, magiging emotionally led ka ng sarili mong galit. Hindi po ito madaling gawin. 7 beses sa isang araw. Kapatid, ilang araw na ba? Ilang linggo na ba? Ilang buwan na ba? Ilang taon na ba? Ba't ayaw mo pa rin patawarin? Nagsisi naman yung tao. Hindi, kailangan patunayan niya muna na nagsisi siya. We are not in a position to prove. It is Him and God. Ang trabaho natin, magpatawad. Hindi magpatunay na totoo ang hingi ng tawad. Hindi po ito madali. Kaya nga po ang sabi ng verse 5. Ang sabi ng verse 5? Basa. Lord, namin maintindihan. Hindi namin matanggap. Ang hirap, Lord. Pwede ba, Lord? Pataasin mo yung aming pananampalataya. Masunod namin yung pinapagawa mo sa amin. Kapatid, andun po yung tagumpay. If you are doubting God, may talata sa Bible. Colossians 3:13, tingnan nga natin. Colossians 3:13, pakilagay nga. Colossians 3:13. Yan, tama. Sabi ng Bible, forbearing one another and forgiving one another. Magdalahan tayo sa bawat isa. Dali mo kabigatan ng kapatid na pinagdadaanan niya. Tulungan natin siya, okay, sa paglakad niya. At magpatawaran tayo sa bawat isa. Okay. Tuloy po natin. Basa. If any man have a quarrel against any, may pakikipag-away tayo kanino man. Anong instruction ng Panginoon? Even as Christ forgave you, paano ka ba pinatawad ng Diyos? Binigyan ka ba ng kondisyon? When you ask God's forgiveness, did God ask a condition for you? You just ask. You just confess. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Just ask, just tell, just confess. Tama? Kung paano tayo pinatawad ni Jesus. Nung tayo lumapit sa Kanya, Lord, patawarin mo po ko, ang kulit ko eh. Pinangako ko na, hindi ko nagagawin, Lord eh. Patawarin mo, ang kahinaan ko talaga, Lord. Nagkamali na naman ako. Sorry, Lord. Even as Christ forgave you, ganun din ang gawin mo. So also do ye. Ito po ang pamantayan ng pagpapatawad. Kaya pwede pong mangyari, yung Luke chapter 17 verse 4, 7 times in a row, what we need to have is our faith. Pananampalataya na ang Diyos, paano tayo pinatawad, ganun tayo magpapatawad sa iba. The same manner, mga minamahal. Hindi ko po sinasabing madali, hindi ko po sinasabing imposible, but I'll tell you, it is a command from God
At bilang utos ng Panginoon, ang trabaho po natin, sumunod. Humakbang sa pananampalataya. Kaya ang panalangin ng mga apostoles, Lord, increase our faith. Okay? So God feel our hurts. And secondly, the last point, God knows all my doubts. They are not be hidden from Him. Alam ng Diyos yung lahat ng aking pagdududa, walang lingid, walang natago, walang nalihim sa Kanya. In 1 John chapter 3 verse 20, yan, last point na po tayo kapatid. Kaya yung mga tulog, medyo bumangon muna, gumising na. Pagkakataon nyo ng humabol. Okay? Kasi si Thomas, hindi niya narinig yung mensahe kasi wala siya. Anong kaibahan na nandito ka pero tulog ka? Wala po, hindi mo rin na-receive yung mensahe ng Panginoon. Tama? Walang pagkakaiba. Kaya paglabas mo, nagdududa ka. Ayaw mong patawad. Ba't di ko narinig yung 7 times a day eh? Sira ulo ka ha? Papatawad ko pala siya, gumawa ka na naman ng kalokohan. Di ako magtitiwala sa'yo. Eh, di ko kasi napakinggan 7 times, dapat pala patawarin pag humingi ng tawad. Kasi anong kaibahan ng absent sa tulog? If you are bodily present and mentally absent, you will not receive the message. Tama? Kung ito po ang mensahe, if this is the message, and the preacher here, the messenger here, cast the message, ibinato ang mensahe. Pag hindi ka nakikinig at pagbato ng mensahe, hindi mo masasalo. Tama? Mabubukulan ka pa. Hindi ka nakikinig eh, hindi mo alam eh. The same thing mga kapatid, ibinabato po ang mensahe ng salita ng Diyos sa atin. Na kailangan bumaon sa puso natin, tumatak sa isipan natin, lakaran natin, tindigan natin, tayuan natin. Anong kabuluhan kung nandito tayo at di natin natatanggap yung mensahe? Dahil nakipagkwentuhan ka sa iba. Dahil hawak mo yung cellphone mo. Do you think you are pleasing God by your action? No, it's not. Sunday is the Lord's day. Salamat po sa inyo na bagamat ang ilan sa inyo galing sa trabaho, you tried your best na manambahan sa Panginoon. Naranasan ko po yan when I work in Reynolds. I always choose to be on the night shift, on the graveyard shift. 11 to 7. Trabaho ko ng 11 hanggang 7. Pag uwi ng bus namin galing Cavite, Dasmariñas, babiyahe kami, pagdating namin dito, alas 8. Magsiservice tayo dito ng 8:30. Tuloy-tuloy na po yun. And I thank God for you. You choose to be in the house of the Lord. Okay? So mga minamahal, let's continue. God knows all my doubts. Alam niya yung lahat ng pagdududa ko. Walang lingid, walang natago sa ating Panginoon. In 1 John 3:20, nabasa natin 1 John 3:20? Pakibasa po, everybody now, read. And knoweth all things. Ano yung isang karakter ng Panginoon? Yung attributes, God is, letter O, M, N, I, omniscient. At ang ibig sabihin ng omniscient is, He knoweth all things. All-knowing. Our God is an all-knowing God. Alam niya lahat ng bagay. Walang natatago, walang lihim, walang nakapinid sa Kanya. We are serving an all-knowing God, an omniscient God. Alam niya yung pinagdadaanan natin. Pag sinabi ditong, for if our heart condemn, the heart here represents our emotions, represents our conscience. Our conscience telling us, oh, gagawa ka na naman ng mali. O, ulitin mo na naman yan. And God is greater than our heart. Satan will always replay our past mistakes. And God is greater than our heart.
Sabi ng Panginoon, pinatawad na kita dyan. Kinalimutan ko na yan. Alam mo yung maganda sa Panginoon natin, ano? God forgets and God remembers. Lahat ng ating kasalanan hiningi ng tawad sa Kanya, their sins and iniquities will I remember no more. Kinalimutan ng Diyos yung ating hiningi ng tawad sa Kanyang kasalanan. And He remembers. Your work is not in vain. Tama? Lahat ng ating ginawa sa Panginoon, naaalala niya. Lahat ng kasalanan ng ating ginawa, binura na ng Panginoon. Pero lahat ng ginawa mo sa kanyang sacrifices, yung pagsimba mo ngayong umaga, yung pagpili mong manatiling gising habang nakikinig ng salita ng Panginoon, alam ng Diyos yan. And God remembers that. Tama? Yung pagdalo ni Tatay Nick at ni Ma'am Elizabeth, na pinaunlakan yung paanyaya namin kahapon ni Coach Arman, alam ng Diyos yan. Nick, nangako ko kay Serene ha, a-attend ka bukas, sasama mo si Ma'am Elizabeth para mamit yung may bahay niya na si Ma'am Elizabeth din. Alam ng Diyos yan. God knows your sacrifices. God knows na nindigan ka sa tama. Hindi ka bumigay. Kaya sabi ng Panginoon, be not weary in well-doing. Huwag kang mapagod sa paggawa ng tama. For in due season, on the right time, you shall reap if, the premise, if you faint not. Pag hindi ka huminto. Huwag kang huminto na gumawa ng tama. Okay? So God is an omniscient God. Alam niya lahat ng ating pinagdadaanan. Nung si Christ po on the way sa Golgotha, hindi niya kinaya yung bigat ng cross. In Mark 15:21, and they compel one Simon of a Cyrenian who passed by coming out of the country, the father of Alexander and Rufus, to bear his cross. Okay? Pwede naman po na si Jesus palakasin ng Ama para marating niya yung Calvary, yung Golgotha. Para yung trip niya mula kung saan siya hinampas, on the way to the cross, pwede naman niya maabot kung palalakasin siya ng Ama. But it's not the plan. God is sending this message. We don't have to be strong 100% of the time. It is okay to fall down once in a while. Okay lang po, once in a while na tayo nadadapa, na tayo may nagagawang mali. God doesn't expect us to be strong all the time. Walang perpektong tao na hindi magkakamali. Hindi sasablay, hindi magdududa. Okay? He knows we have weaknesses and He accepts us as we are. In the Bible, when God talks about man being perfect, He talks about our maturity, our growth. We will fall, we will doubt, and God knows that. It's okay to have a doubt. It's okay to say, God, I cannot take it anymore. Sometimes the cross we are carrying will be so heavy. Bigat na ba? Yung dala-dala natin? Yung binubuhat natin? Mabigat na ba? We think, I cannot raise this child, I cannot stay in this marriage, I cannot deal with this legal situation any further, I cannot handle this problem anymore, I cannot take this work another day, I cannot make it to the future, I'm losing hope, I cannot stand him or her any longer, pagod na akong umintindi, pagod na akong umunawa, pagod na akong bumangon muli, I just can't go on. Those accusing voices will come and try to convince us that if we ever had a doubt, if we ever gotten discouraged, if we ever fallen, then God will not do anything for you. Yan po yung message ni Satan sa atin. Look, you are weak, you are on the ground, and you are defeated. You have no grace from God anymore. That's the word of Satan. Pinabayaan ka na ng Diyos mo. Walang hintong problema. One after another. Hindi kanya tinulungan, hindi kanya sinalvage. Always remember, even Jesus could not carry the weight of His own cross. Notice what happened? When He fell down, God did not leave Him
there. Anong ginawa ng Panginoon? When Christ fell down, He sent someone to help Christ. Kapatid, huwag mong alisin yung mga taong gagamitin ng Diyos sa buhay mo. When you fell down, you need other people to lift you up. May ipapadala ang Diyos. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. May gagamitin ng Diyos para tulungan ka. May ipapadalang tulong ang Panginoon. Si Christ mismo, hindi niya nagkinaya yung bigat ng krus. Ano yung dalahin mo ngayon sa buhay mo? Ano yung kabigat ang pinagdadaanan mo? Makulit na anak? Salbahing amo? Pasaway na asawa? Wasak na negosyo? Wasak na pamilya? Mahinang pangangatawan? Sakit na ayaw mawala? Sa sakit na nakakatakot? Maling relasyon? Anong kabigatan meron ka? And you doubted the Lord. Every night, tears fall down from your eyes. You cried aloud before God. Kapatid, don't lose hope. Don't live in doubt. Trust God more. God will send someone to lift you up. It might be our pastor. It might be your preacher. It might be your brothers. It might be your sisters. It might be one of your family. May tulong na ipapadala ang Diyos. Sa bawat luhang pumapatak sa iyong mga mata, sa mga bawat panyong nababasa ng luha mo, tears are God's language that God understands. This morning, I want you to hear the message from this song. This is my partner. I would like to call my look-alike, my younger. This is she is my younger daughter. Tears are the only language God understands. Iyak lang sa Panginoon. Huwag kang humintong manalangin. Huwag kang humintong tumawag. Huwag kang humintong lumapit sa Diyos. God knows all the pain. God can feel the hurt. Nothing hidden from our God. Often you wonder why tears come into your eyes and burdens seem to be much more than you can stand. But God is standing near. Yes, He's near. He sees your falling tears. Tears are a language God understands. God sees the tears of a broken-hearted soul. He sees your tears and hears them when they fall. God weeps along with man and takes him by the hand. Tears are a language God understands.
causes tears to flow, and things have not turned out the way that you had planned. But God won't forget you. His promises are true. Tears are a language God understands. God sees the tears of a broken-hearted soul. He sees your tears and hears them when they fall. God weeps along with man and takes him by the hand. Tears are a language God understands. God sees the tears of a broken-hearted soul. He sees your tears and hears them when they fall. God weeps along with man and takes him by the hand. Tears are a language God understands. Tears are a language God understands. Thank you, kapatid. Tayo po tumayo at tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Tears are the language God understands. Hindi po kahinaan ng pag-iyak. Hindi po nakakahiyang umiyak. Ito po ay katotohanan lamang na tayo nasasaktan, na tayo may pinagdadaanan, and we want to pour out the emotions that we have, then pour out that emotion to God. Because tears are the only language God understands. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa umagang ito. Nagpupuri kami sa iyo, sapagkat kailanman, Panginoon, di mo kami iniwan. You never abandon us. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng heartaches, sa lahat ng struggles, sa lahat ng problema, sa lahat ng pagkadapa, sa lahat ng pagkakamali, sa lahat ng mga pangit na desisyong aming ginawa. Nariyan ka. Inunawa mo kami at patuloy mo kaming inuunawa, Panginoon. Sa panahon kami po nagdududa, ipinakita mo sa amin, sa pagtugon mo sa aming panalangin, yung katotohanang ikaw ay Diyos na sumasagot ng panalangin. Sometimes, dear God, we doubted your promises. Sometimes it weary us to do good things. Parang gusto na namin sumuko. Balik na lang sa dati. Dating buhay na lang. Nakapagod na gumawa ng tama. Lord, narito po, Panginoon, kami. Alalayan mo po, Panginoon, ang bawat isa. Batid mo ang aming buhay, walang natago sa iyo. You know our hurts. You know our doubts. At alam mo, Panginoon, kung paano kami patatagin, patitibayin sa aming pananampalataya. Turuan po, Panginoon, kaming muling magtiwala. Turuan po, Panginoon, kaming muling sumubok.
muling lumakad, muling humakbang, muling kumapit sa pananampalataya. Hindi namin gagamitin yung aming natural eyes. We will use the eyes of faith. Yung matang lumuluha. Gagamitin po namin yung mata ng pananampalataya. Na ang Diyos ay sapat para sa amin. Turuan po na kami magtiwala, mangunyapit, at magpakumbaba sa'yo. Hindi namin kaya, tulungan mo kami. Hindi namin kaya, tulungan mo kami. Salamat sa provision, salamat sa tulong. Habang tayo pinakayuko, habang tayo pinakapikit, wala po nakatingin sa paligid. Kapatid, yung lugar kung nasaan ka, diyan ka nakinig ng salita ng Diyos. Yung lugar kung nasaan ako, ito pinangaral ang salita ng Diyos. Ang nais ng Panginoon ipahayag mo, ang natutunan mo sa umagang ito, ipakita mo na ikaw ay nahamon, natuto, at nais mong iayos, itama, paunlarin ang iyong tiwala sa ating Panginoon. Sa umagang ito, you will ask the Lord, Lord, anong pong pagdududa, anong pong pag-aalinlangan, pag-aagam-agam, pag-aatubili mula sa akin, Panginoon, tulungan mo po ako. Help thou mine unbelief. Bigyan mo po ako ng sapat na pananampalataya na magtiwala dakilang Diyos. Because Christian life is all about faith. The altar is now open for you. Dito po sa altar, lumapit tayo sa Panginoon. Gawin mo pagtipad mo sa Diyos. Lord, hindi ko po kaya, tulungan mo po ako. Lord, nagdududa po ako, patatagin mo po ako. I do not want, Lord, na mamuhay sa takot. Gusto kong mamuhay sa kasiyahan dahil mayroong akong Diyos na dumirinig sa aking panalangin. Dito po sa harapan, lapit po kayo. Dito ka makipagtipan sa Panginoon. Dito mo sabihin sa Diyos. Dito mo iiyak sa Panginoon. Tears are the only language God understands. Sa aming mga bisita, we would like to share to you the gospel of Christ. Somebody will come before you. We want to share to you the gospel. Dito po. Babahagi po namin sa inyo yung dakilang pangako ng Panginoon, yung buhay na walang hanggan. Kapatid, hindi mo kaya. Aminin mo sa sarili mo, hindi mo kaya. Hindi kahihiyan ang umiyak, hindi kahihiyan ang aminin natin ang ating kahinaan. Even the Lord Jesus needs Simon Cyrene para tulungan siya na buhatin ang cross. Hindi mo kaya, hindi sapat ang lakas mo, God will send someone to help you to lift that baggage. And most especially, God is there to help you. Believe in the power of prayer. Kneel before the Lord. Pray to God. God is a prayer answering God. God never changed. He's the same yesterday, today, and forever. Be like Thomas. Let our doubt turn into a miracle believing heart. My Lord and my God. Ito dapat ang masaysay natin. After nating magduda, ipinakita ng Diyos yung sagot sa ating panalangin, sagot sa ating problema, and we exclaim, praise be unto God. You are true to your promises. You are true to your word. Salamat, Panginoon, sa tulong mo. Salamat sa biyaya mo. Salamat sa kasagutan mo. Tunay na buhay ang aking Diyos. Yes, God is alive. God is true. God is working. Never doubt God. Yes. You may now go to your family and pray. Salamat po. Salamat po. We pray together as a family. Strengthen the family.
Strengthen the fellowship. We need one another. Learn to forgive 7 times. Learn to trust God more. Hindi kahinaan ng pag-iyak. Ito'y patotoo sa ating tunay na kalagayan na kailangan natin ng Diyos. You pour out your heart before God. You pray before the Lord. God is the same today and forever. Today, yesterday, forever. He never changed. He never changed. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Muli mong pinanday ang aming pananampalataya. Muli mong pinatibay ang aming pagtitiwala sa iyo. Maraming salamat po. Sa panahon kami nagdududa, nariyan ka, pinapatunayan mo sa amin na hindi ka patapos sa amin. The help is already there. Maraming salamat po. Sa bawat panahon kami nagduda, sinagot mo ang aming panalangin. Dalangin ko po, patuloy po kaming lingapin ng iyong biyaya. Batid mo po ang pinagdadaanan ng bawat isa as a church, as a family. Kailangan po namin ang bawat isa. Magpapalakas kami sa iyo, magpapatibay kami sa iyo. We will still cling our faith on you. Salamat dakilang Diyos na unawaan mo yung aming mga luha. It is only the language you understand. Salamat po sa umagang ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, dinadakila ka namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Everybody say, Amen. Praise God. Praise God for that. Tayo pong lahat ay tumayo.